Magandang araw, Pilipinas! Kamusta kayo dyan? Subali ang pag-uusapan natin ngayon ay kung magkano ba ang magpagawa ng bahay. Kasi po marami nagtatanong, marami nag-i-inquire kung magkano ba talaga ang magagastos kapag nagpatayo tayo ng bahay dito sa Pilipinas. Alam nyo mga tol na ang buwan ng January ay ito yung preparation stage para sa pag-aasikaso at pagpaplano ng pagpapatayo ng bahay. Kasi ito yung panahon ng pakikipag-usap sa mga professionals, sa mga engineers, sa mga architect, sa planning stage, sa floor plan, sa perspective para sa pagpapatayo ng bahay. At ito rin yung panahon para sa pag-aasikaso ng building permit. Kung gusto nyo pong malaman kung paano, may ginawa na po tayong video dyan. Sana po ay panoorin nyo kasi ito po ay tumatalakay sa pagproseso at requirements ng building permit. Dahil kung wala po nito, pwede po tayong masita ng building officials at limamang kapitbahay. Repossessing your house. What? Take it away, boys! Una, pinag-aaralan natin yung location. Halimbawa, ito yung kalye and then ito yung lupa na nabili nyo. Magka-level po ba ito? Or lubog yung lupang nabili nyo? Kasi po maiiba yung gasto sa pagpapatayo ng bahay. Kasi kung lubog yung ating lupang nabili, mas malaki po ang gastos sa pagpapatayo ng bahay nyo. Anyway, kung bago ka pa lang sa channel na to, ako nga pala si Engineer Ronald Tolentino. Isa akong licensed civil engineer at contractor rin. So yun nga mga tol, kung nagnanais kayong makapagpatayo ng bahay, apartments, or any structure, please lang po, please consult professionals like engineers and architect para maiwasan ang mga problema at dumoble ang gastos ninyo. Saan nga ba aabot ang budget natin? Para magawa ang bahay nyo. Hi, Engineer! Gusto ko lang malaman saan naabot ang 1 milyong pisong budget ko kung gusto kong magpagawa ng bahay. Sana masagot mo. Salamat! Para sa isang bahay na simple lang, bungalow type, merong 2 kwarto, banyo, kusina at sala. At kung may space ka pa sa likod, pwede mong gawing dirty kitchen ito. O sa harap naman, beranda or garahe kung may ekstrang lupa pa. Sa sukat na 3x3 meters ang mga kwarto, maliit na banyo, sala na 3x3, na may hapagkainan, kusina, tama lang sa isang pamilyang nagsisimula. Sa isang simpleng design sa pinakamatipid na pamamaraan at hindi kalakihang sukat ng bahay, ay pwedeng kumasya ang 1 milyon mo. Meron tayong mga types of finishes pag nagpapatayo tayo ng bahay. Meron tayong rough finish, standard finish, at elegantly finish mga tol. So dito papakita natin kung magkano yung types of finishes. Yung rough finish, nagre-range tayo ng 18,000 to 24,000 pesos. And then yung standard finish naman is 24,000 to 34,000 pesos. At yung elegantly finish naman ay nagre-range ng 35,000 to 60,000 or even 100,000 depende sa client kung anong gusto niyang materyales. So ano ba yung mga nakapaloob sa rough finish? Dito nakapalitada na yung loob at labas ng bahay. Na-treat na rin ito ng concrete neutralizer. And then yung mga flooring nito cemented na rin although wala pa itong tiles. And then may bubong na ito at may insulation para hindi mainit yung bahay nyo. May kisame na rin ito pero flat design lang. Meron na itong mga pinto at bintana. May complete electrical layout na rin ito pero mga bukilya lang ang ilaw nito kada kwarto. And then complete plumbing layout of the house. Pero hindi pa kasama dito yung application ng water at electric. Hindi rin kasama dito yung gates and fences. At yung application ng building permit ay hindi pa rin kasama dito. So pag-usapan naman natin yung standard finish na nagre-range ng 24,000 to 34,000 pesos. Dito nakapalitada na ang lahat ng pader ng bahay.
Kasama rin dito yung pagmamasilya, pagpipintura ng loob at labas ng bahay. Meron itong bubong at insulation at kung may kisame sa labas, kasama na rin ito. Nakadesign na rin ang kisame sa living area at dining area. Naka-granite tiles na rin tayo sa sala at sa countertop. Pero ceramic tiles lang sa lahat ng mga kwarto. Naka-varnish na rin yung mga cabinet natin or pinturado. Naka-tiles na rin ang pader at flooring sa mga banyo. Aluminum panel sa mga bintana. Pwede itong anodized or analog. Solid doors para sa main door at exit door. Flash door para sa mga kwarto. Bakal para sa mga bintana or grills, kasama na rin ang exit door grills. Kumpletong electrical layout at plumbing layout ay kasama na rin dito. Para naman sa tubig at kuryente na application ay hindi pa kasama rito. Ganun din yung mga gate or yung bakod at yung pag-a-apply ng building permit ay hindi pa rin kasama dito. Para naman doon sa landscape or swimming pool, hindi pa rin sila kasama rito. So kung sakali naman na ang nabili nyong lote ay lubog dun sa kalye, so kinakailangan ng maraming panambak, so yung mga gastusin doon ay hindi pa rin kasama rito. So pag-usapan naman natin yung elegantly finish. So bali ito na yung mala hotel na bahay nyo. May mga wall panel design tayo na pwedeng isama sa design ng bahay nyo. Pwede rin tayong gumamit ng glass panel, pero dapat tempered ito para mas safe kahit medyo mas magastos ito. Pwede tayong gumamit ng wall accent design. Ito yung mga idinidikit natin sa pader ng bahay nyo. Pwede tayong gumamit ng tiles, granite tiles, wood design panel, or even stone works. Pagdating naman sa kisame nito, ay lahat ay nakadesign na rin. Mayroong cob light, pin lights, at center light. So bali dito, lahat ng floors na haapakan mo mula sa living area, mga kwarto at bathrooms ay naka-granite na rin. Sa kitchen area naman ay pwedeng gumamit ng granite slab o yung mas nauuso ngayon na quartz ay pwede sa mga countertops. Modern design na rin para sa mga cabinet natin sa kusina. Meron na rin tayong frameless shower enclosure para sa mga banyo. Stainless para sa railings at may kasama na ring glass para sa mga harang nito. Naka-asphalt shingles na rin ang mga bubong nito. May CCTV na rin ang lahat ng kwarto at pwedeng itap sa internet. Dito sa Elegantly Finish, ang pinag-uusapan ay yung mga materyales na napupusuan ng mga kliyente. So ang tanong na lang dito ay kung hanggang saan ang kaya ng budget nila. Anyway, kung bago ka pa lang sa channel na to, please don't forget to subscribe, like and share, comment down below, and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod na video natin. Oh, what did you numbskulls do with the trash? Built a house. Can you build me a 2-story house with 3 bedrooms and baths, a port garage? How much would that cost? Yeah! So magkano nga ba raw ang magagastos? Ayon sa requirements ni Mr. Bruno, para sa 2 palapag na bahay na mayroong 3 kwarto, banyo, balkonahe at garahe, sa ground floor na ang floor area ay 85 square meter, kasama ang garahe, 1 kwarto sa baba, sala at kusina at 1 banyo. Sa pangalawang palapag naman meron tayong dito 2 kwarto, banyo, balkonahe, sa sukat na 100 square meter. So bali meron tayong 185 square meter. So compute natin ito sa standard finish. So gamitin muna natin yung 130 square meter na floor area. Hindi natin isama yung garahe at balkonahe. So 130 times 25,000 pesos equals 3,250,000. Ibukod naman natin yung computation ng garahe at balkonahe. So bali 55 square meter times 10,000 na lang. So bali 550,000. So i-add natin yung 3,250,000 dun sa 550,000. So ang total natin ay 3.8 million pesos. Paalala lang po na ang computation na ito ay hango sa mga requirements ng nagpapagawa sa mga napagkasundo ang materyales na gagamitin para sa bahay. Mas mainam meron tayong kontrata na pirmado ng gumagawa, ng kontraktor, arkitekto o ng engineer at ng nagpapagawa ng bahay. Dito mas magiging malinaw kung ano ang napagkasunduan sa kontrata. Sana may natutunan kayo sa video na to. At kung may mga tanong kayo, please comment down below at pakishare na rin ito mga tol. Maraming salamat nga pala sa mga nanood. Maraming salamat sa oras. Yung hindi pa po nagsusubscribe,
please mag-subscribe na kayo. Hanggang sa susunod na video natin na. Maraming pong salamat sa mga OFW natin na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Yung mga OFW po natin na mga kababayan na nagtatrabaho dyan sa Japan, sa Hawaii, sa United Kingdom, sa Saudi Arabia, sa Italy, South Korea, Canada, New Zealand, Switzerland, at iba pa pong bansa na patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. Saludo po ako sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Mega shoutout sa iyo, Think Ma'am. Please, pakisuportahan niyo po si Think Ma'am at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa kanyang channel. Salamat po. Mega shoutout Mr. Bruno and to your family. Thanks for supporting. Thanks for watching. Shoutout po pala kay Mr. Raul Abenoja dyan sa Cavite. Marami pong salamat sa pagtangkilik at pagsuporta dito sa ating channel. Mabuhay po kayo. Shoutout to you, Miss Madonna Norcio of Mary Kay, Philippines, and to your family. Shoutout to you, Miss Marjorie, and to your family. Shoutout po pala kay Mr. and Mrs. Rodolfo and Juliet Tolentino dyan sa Hawaii.